Isa din ba kayo sa ayaw na puputikan ang motor natin, especially dito sa part ng engine? Lalong-lalo na pag napadaan kayo sa maputik. Sa panahon ng tagulan, hindi natin maiwasan na madaan tayo sa mabahang lugar habang tayo nagmumotor. Sa vlog na to, ipapakita natin kung paano natin maiwasan yung mga talsik na mapunta sa engine. Ano yung solusyon na magagawa natin para maiwasan natin ito? Saan at paano tayo makakabili ng mura pero quality na tire hugger? Tamang pagkakabit nito para maiwasan natin yung mga putik na papasok dito sa ating engine. Tara, umpisa na natin. Travel, tutorials, review, basic maintenance, delivery rider. Isang solusyon na magagawa natin ay ito, maglagay tayo ng tire hugger o tinatawag ding mudguard. Nabili natin to online, nabili natin sa halagang 152 kasama shipping. So importante na maglalagay tayo nito dahil para hindi malagyan ng putik yung part ng engine, lalong-lalo na yung FI natin o yung tinatawag na fuel injector sa mga naka-FI na motor, no? Especially dito sa mga naka Honda Click, dahil hindi sapat yung naka-install na mud flap sa motor natin, kailangan natin ng dagdag na harang. Check na natin itong nabili natin. So itong nabili natin ay plastic lang. So ito siya, plastic siya pero hindi siya ganun kanipis. Ito kung mapapansin nyo, plastic yung kabuuan niya. So ito, plug and play na, wala na tayong bubutasan, wala na tayong i-adjust dito, kakabit na lang natin. Kaya lang pag bibili kayo nito, walang kasamang tornilyo, wala siyang print tornilyo. Bali yung gagamitin natin, yung naka-install na tornilyo dun sa may motor natin. Ang gagawin lang natin dito, lalagyan natin ng goma dito sa may bandang tornilyo para hindi mabutas o makaskas tong plastic ng tornilyo, no? Yun kasi yung possible na ikasira na ito. Overall appearance, okay naman, ganda naman. Kung gusto nyo ng ganitong tire hugger, ito ipopost ko sa screen yung itsura nya. Ito kasi dalawang klase to. Itong nabili ko, matte black ang style niya. Tapos meron pang isang klase, yung carbon type naman. So yung carbon type maganda rin, lalo na kung naka-carbon yung mga pairings nyo, no? May mga sticker kayong carbon. So bagay na bagay siya itong carbon type na tire hugger. Pero kung mas trip nyo yung carbon type, so nasa around 220 yun kasama shipping. Lalagay ko na lang yung Shopee link nya dito sa description nitong video para makabili din kayo, no? So paano nga ba yung tamang paraan para makabit natin to na maayos? Tara, samahan nyo ako. Bago natin ikabit, papakita ko muna sa inyo, ito yung mud flap na stock ng Honda Click. Kaya hindi sapat to, kaya nakapasok pa yung mga putik dito sa bandang engine part natin kasi hindi siya totally nakafix itong mud flap, kaya makakapasok yung mga putik dito banda sa engine na pwedeng ikasira ng fuel injector once na mapuno ng putik yun, no? Kaya kailangan talaga natin lagyan ng tire hugger. So ito yung tools na gagamitin natin, size 5mm na Allen wrench, gunting, saka yung tira-tirang goma na interior para ilalagay natin sa may tornilyo. Ito, baklasin na natin yung tornilyo gamit ang 5mm na Allen wrench. Dito sa side na to, meron siyang isang tornilyo. Ito siya. Tapos meron pa sa kabilang side, parehas 5mm Allen wrench. So ito yung tornilyo nya, itabi nyo lang, tapos tanggalin natin yung sa kabilang side. Ito siya, tanggalin lang natin. So ang pihit pala natin dito sa mga tornilyo, pa counterclockwise. Ito, natanggal na natin, luwagan na lang natin, gamitan natin ng kamay. So ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Lalagyan natin ng rubber itong mga tornilyo para hindi magkaskasan yung bakal sa itong plastic. Guguntingin lang natin, kukortehan lang natin ng bilog para magkasya yung tornilyo dito sa rubber para hindi mapunit. Once na naipasok na natin, ito gupitin natin yung mga sobra, paikot, gawin din nating bilog. So ganito na yung magiging itsura nya. So para siyang washer na rubber. Tapos ay sukatin natin. So ganito na yung magiging itsura nya. Dito mape-prevent na natin yung mabilis na pagkasira nitong tire hugger natin. Ito, kung mapapansin nyo, pit na pit siya.
gawan din natin yung sa kabilang tornilyo naman. Ito, nakabitan na natin itong pangalawang tornilyo. So ito, install na natin. So ganito siya kabilaan. So ang importante, para hindi masira itong thread, saka itong kinakabitan natin, kakamayin nyo muna hanggang sa sumagad para hindi ma-lost thread. Once na sumagad na, ito, gamitan na natin ng 5mm na Allen wrench. Huwag nyo masyadong isagad para hindi naman masira or maputol itong bolt, no? So nahigpitan na natin yon. Dito naman tayo sa kabila. So dito kakamayin nyo ulit hanggang sa sumagad. At saka natin gagamitan ng Allen wrench na 5mm din. So sa paghigpit, clockwise naman. So wag niyo masyadong isagad. Yung tamang higpit lang para hindi masira, dahil hindi naman yan matatanggal. So ito, goods na yan. Ito, nakabit na natin, nahigpitan na natin na maayos. So maiiwasan na natin yung mga putik na papasok dito sa ating engine. Kung di man natin totally mauubos lahat yung putik, mababawasan yung papasok dyan. Check natin kung sumasaya dito sa may shock natin. So may allowance pa siya, may clearance pa. So hindi siya sumasabit, no? Check natin yung mga possible na sasabit. Itong gulong, tingnan natin kung may allowance. Okay na okay, goods na goods. So dito i-update ko kayo kung ilang buwan siya tatagal, no? Kung okay na okay ba siya, kung maganda ba yung tire hugger na to, kung matagal ba masira to sa araw-araw nating paggamit. Bali kasi ito, pinang-moto taxi, kaya asahan natin na araw-araw tong ginagamit. Lalo na ngayon, dumadalas ang pag-ulan, kaya importante na lalagyan natin ng tire hugger. Hindi lang siya pang forma, pang protection pa sa putik, no? Alam naman natin dito sa lugar natin, may part talaga na binabaha, maputik, lalong-lalo na pag bumuhos na ang malakas na ulan. Yung Shopee link nito ay ilalagay ko na lang sa description nitong video. At kung nakakaramdam ka na ng dragging dito sa Honda Click mo, ito, meron tayong ginawang video about sa dragging. Lalagay ko na lang din dito sa end screen. At kita-kits tayo sa next video. Yun lang. Thank you!